Alam nyo ba na sa gitna ng matinding gulo sa Middle East, isang maling galaw lang pala ang pwedeng sumira sa lahat ng plano ng isang bansa? Ito na ang nangyayari ngayon sa Iran dahil sa isang desisyon na maituturing na pinakamalaking pagkakamali nila sa kasaysayan. Matagal ng kampante ang Iran dahil alam nilang mayroon silang malakas na kakampi na laging handang sumuporta at bumili ng kanilang mga produkto kahit may mga pagbabawal ang ibang bansa. Pero dahil sa isang insidente sa dagat, ang dating matibay na samahan ay biglang nagbitak at mukhang tuluyan na silang tatalikuran ng kanilang pinakamahalagang partner. Ngayon, napapaligiran na sila ng matinding pressure mula sa Amerika at pati ang sarili nilang kakampi ay unti-unti na silang sinasakal sa aspeto ng pera at negosyo. Ito na kaya ang hudyat na wala na talagang matatakbuhan ang kanilang gobyerno? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ang headline na kumakalat ngayon tungkol sa kung paano muling niyanig ni Donald Trump ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang mga polisiya. Pero ang totoong twist dito ay hindi lang tungkol sa Amerika, kundi tungkol sa isang barko na hindi dapat ginalaw ng Iran. Nitong nakaraang Lunes lang, isang malaking tanker ng langis na kung tawagin ay MT Huangpu ang inatake malapit sa pampang ng United Arab Emirates. Sa unang tingin, parang karaniwang balita lang ito sa gitna ng giyera, pero ang malaking problema ay pagmamay-ari pala ng China ang barkong ito. Kahit malinaw na nakasulat na Chinese ang crew at ang may-ari, pinasabugan pa rin ito ng mga sundalo ng Iran. Dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin dahil ang China ang nagsisilbing life support ng ekonomiya ng Iran sa loob ng maraming dekada. Dahil sa insidenteng ito, hindi na nakapagpigil ang Beijing at agad silang gumanti sa paraang masakit para sa Iran. Naglabas na ng utos ang China sa kanilang mga pinakamalalaking bangko na itigil muna ang pagpapautang at pakikipagtransaksyon sa mga oil refiners na kumukuha ng langis mula sa Iran. Isipin nyo, ang China na tinuturing nilang sugar daddy ay biglang nagsara ng pitaka. Mawawala ang proteksyon na ibinibigay ng China pagdating sa intelligence at satellite imagery na ginagamit ng Iran sa pakikipaglaban. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing game over na para sa kanilang rehimen dahil hindi sila mabubuhay kung walang bibili ng kanilang langis sa black market. Habang nangyayari ang gulo sa pagitan ng Iran at China, lalong hinigpitan ni Donald Trump ang hawak niya sa leeg ng bansang ito. Sa pamamagitan ng mga naval blockade at matinding pressure sa mga financial networks, parang unti-unting nauubusan ng hininga ang Iran. Sinasabing hindi na kailangan ng malakihang giyera o pagpapadala ng maraming sundalo para lang mapatumba ang kanilang gobyerno. Ang kailangan lang ay putulin ang lahat ng daluyan ng pera at suporta mula sa labas hanggang sa sila na mismo ang kusang sumuko. Dahil sa takot na tuluyang bumagsak, mukhang mapipilitan na ang Iran na tanggapin ang mga napakabigat na kondisyon ng Amerika para lang matigil ang krisis na ito. Habang hinihintay ng buong mundo ang susunod na hakbang ng Iran, tila nasa isang napakasikip na kanto na sila ngayon kung saan bawat galaw ay may kapalit na panganib. Sa pinakahuling ulat, kasalukuyan ng sinusuri ng kanilang pamahalaan ang isang kasunduan na ipinadala ng Amerika at inaasahang magbibigay sila ng sagot sa mga susunod na oras o araw. Mismong si President Trump na ang nagsabi na nasa magandang posisyon ang Estados Unidos at maayos ang takbo ng kanilang pag-uusap nitong nakaraang 24 na oras. Pero huwag tayong makampante dahil may malinaw na banta ang Amerika. Kung hindi papayag ang Iran sa mga kondisyon, handa silang gumawa ng mas matinding hakbang na hinding-hindi magugustuhan ng rehimen. Ramdam na ramdam ang kaba sa rehiyon dahil alam ng lahat na ito na ang huling pagkakataon para sa isang mapayapang resolusyon bago lumala ang sitwasyon. Hindi lang sa mesa ng negosasyon mainit ang labanan dahil pati sa karagatan ay nagkakaroon na ng mga totoong putukan. Sa Strait of Hormuz, isang barko na may bandila ng Iran ang sumubok na tumakas at labagin ang naval blockade na ipinatupad ng Amerika. Ilang beses itong binalaan pero dahil tumanggi silang huminto, napilitan ang mga puwersa ng US na magpaputok gamit ang Gatling gun ng isang FA-18 Super Hornet na galing pa sa USS Abraham Lincoln.
Pinapakita lang nito na hindi nagbibiro ang Amerika sa kanilang pagbabantay at handa silang gumamit ng dahas para masigurong walang makakalusot na ilegal na kargamento. Habang nangyayari ito, hindi rin tumitigil ang Israel sa pag-atake sa mga kampo ng Hezbollah sa Beirut na lalong nagpapahina sa mga kakampi ng Iran sa Middle East. Ang tanong ng marami, ano ba talaga ang laman ng kasunduang ito na pilit na iniiwasan ng Iran? May mga lumalabas na balita na bibigyan lang ang Iran ng 20 taon na pagbabawal sa paggawa ng nuclear na materyales. Pero kung kilala niyo si Trump, alam nating hindi siya papayag sa ganoong kaliit na kondisyon. Ang gusto niya ay permanente at tuluyang pagpapasara sa lahat ng kanilang nuclear program nang walang anumang palugit. Kaya naman marami ang nagdududa sa mga kumakalat na detalye ng plano dahil malinaw na ang target ng Amerika ay ang tuluyang pagtanggal sa kakayahan ng Iran na gumawa ng mapanganib na armas habang buhay. Pero ang pinakaimportanteng tanong dito ay, ano nga ba ang tingin ng mga ordinaryong tao sa gulo na ito? Base sa isang malaking survey, lumalabas na halos lahat ng mga Amerikano ay pagod na sa ginagawa ng Iran. Halos 80% ang sumasang-ayon na dapat nang itigil ng Iran ang pagsuporta sa mga grupong terorista tulad ng Hezbollah at Hamas. Gusto rin ng publiko na itigil na ang pagpatay sa sarili nilang mga mamamayan na nagpoprotesta at kilalanin ang karapatan ng ibang bansa na mabuhay ng payapa. Bukod sa mga kondisyong napag-usapan na natin, may isa pang napaka-importanting hiling ang Amerika na talagang magtatanggal ng pangil ng Iran. Gusto ni President Trump na tuluyan ng isuko ng Iran ang lahat ng kanilang karapatan na mag-imbento o gumawa ng uranium at ibigay ang lahat ng stock na meron sila ngayon. Ang nakakagulat dito, hindi lang ito gusto ng mga kaalyado ni Trump. Base sa mga bagong datos, pati ang mga kalaban niya sa politika at ang karaniwang mamamayan ay sang-ayon sa hakbang na ito. Ito ang nagbibigay ng malakas na suporta kay Trump para maging matigas sa kanyang mga desisyon dahil alam niyang ang buong bansa ay nasa likod niya. Dahil sa pagkakaisang ito, naglatag ang Amerika ng dalawa lang na pagpipilian para sa gobyerno ng Iran. Una ay ang pluma o ang pagsulat sa isang kasunduan na magdadala ng kapayapaan at mas malalim na negosasyon. Ang pangalawa naman ay ang espada o ang muling pagbabalik ng malawakang pagpapasabog ng Amerika sa kanilang bansa. Napakasimple lang ng mensahe ni Trump sa kanila ngayong umaga. Sumunod kayo sa gusto namin o asahan ninyo ang mga bomba. Para sa mga nag-iisip na baka nagbibiro lang ang Amerika, huwag kayong magkakamali dahil handang-handa na ang kanilang mga stealth bomber at missiles kung sakaling tumanggi ang Iran na sumuko sa diplomasya. Habang hinihintay ang kanilang sagot, may mainit na balitang pumasok mula sa CENTCOM o ang Central Command ng Amerika. Kamakailan lang ay hinarang ng mga barkong pandigma ng US ang ilang atake mula sa Iran habang dumadaan sila sa Strait of Hormuz. Nagpadala ang Iran ng mga missiles, drones at maliliit na bangko para atakihin ang mga barkong gaya ng USS Mason, pero wala silang tinamaan kahit isa. Agad namang gumanti ang Amerika at winasak ang mga base kung saan nanggaling ang mga drone at missiles na iyon. Ang ginawa ng US ay isang malinaw na depensa para protektahan ang kanilang mga sundalo at kagamitan sa gitna ng dagat. Pero bakit ba ginagawa pa rin ito ng Iran kahit alam nilang talo sila sa bakbakan? Ang totoo niyan, ang mga grupong extremist sa loob ng kanilang bansa ay desperado na. Alam nila na kapag nagkaroon ng kapayapaan at pirmahan ng kasunduan, mawawala na sila sa kapangyarihan. Kaya naman ginagawa nila ang lahat para pilitin ang Amerika na pumasok sa isang malawakang giyera. Iniisip nila na ito lang ang tanging paraan para manatili silang kontrolado ang sitwasyon sa loob ng kanilang bansa. Pero mukhang hindi kakagat si Trump sa pain na ito dahil mas gusto niyang dahan-dahanin ang pagpapatumba sa kanila sa aspeto ng ekonomiya. Sa huli, makikita natin na may mas malaking plano ang Amerika kaysa sa basta-bastang pakikipagpalitan ng putok. Ang mahalaga kay Trump ay ang unahin ang kapakanan ng kanyang bansa habang sinisigurong hindi na magiging banta ang Iran sa seguridad ng mundo. Napakabilis ng mga pangyayari at bawat minuto ay pwedeng magbago ang ihip ng hangin.
Ngayon, kayo naman ang gusto kong tanungin. Sa tingin niyo ba ay tama lang na bigyan ng Iran ng ganito kabigat na pagpipilian? O baka naman mas lalo lang itong magdulot ng mas malaking gulo sa hinaharap? Kung kayo ang nasa kalagayan ng mga ordinaryong tao roon, pipiliin niyo ba ang kapayapaan kahit kapalit nito ay ang pagsuko ng inyong teknolohiya? I-comment niyo ang inyong saloobin dahil siguradong mahaba-habang diskusyon pa ito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.